Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong May 5, 2009, isang lalaki ang tumawag sa mga Trinidad para i-check ng mga ito ang kanyang pamilya dahil hindi sumasagot sa kanyang mga tawag o text ang kanyang asawa. Sinabi niya sa mga ito na kamakailan lamang ay nakakatanggap ang kanyang pamilya ng pagbabanta sa kanilang buhay. Nang dumating ang mga police officers sa kanilang bahay, ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Halika at balikan natin ngayon ang isa sa mga high-profile na kaso na gumulat sa Estados Unidos. Noong 1977 ay ipinanganak si Christopher Coleman o Chris kung tawagin ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang na si Ron at Connie Coleman ay parehong mga pastor sa isang evangelical Christian church sa Illinois. Si Chris ay merong 2 kapatid at siya ang pinakatahimik sa kanilang lahat. Habang lumalaki ay inilarawan siyang mabait at kahit kailan ay hindi ito nakitaang magalit ng kanyang mga magulang. Nang tumuntong siya ng high school, humanga si Chris sa recruiter ng United States Marine Corps kaya nag-sign up siya agad para sumali sa Marine pagkatapos niya ng high school. Noong siya ay 22 taong gulang, nakilala niya si Sherry habang siya ay dumadalo sa isang canine training seminar sa Lackland Air Force Base sa San Antonio, Texas. Si Sherry ay ipinanganak noong 1977 at lumaki siya sa Cook County, Illinois. Siya ay isding Air Force Military Police Officer na dumadalo din ng training. Noong August 2007, 3 buwan pagkatapos nila magkakilala, ipinakilala ni Chris si Sherry sa kanyang mga magulang. Pero ang mga ito ay hindi siya nagustuhan. Ang ama ni Chris na si Ron ay inilarawan si Sherry na isang makamundong babae na mahilig magsuot ng mga maikling shorts at hindi rin nila nagustuhan ang tattoo nito sa kanyang binti. Itinagdag ni Ron na hindi nila inaasahan na ang tulad ni Sherry ang dadalhin at ipapakilala sa kanila ni Chris. Pagkatapos nilang makilala ang nobya ng kanilang anak, kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Ron mula kay Chris at sinabi nito na sila ay nagpakasal na sa Chicago. Ilang araw pagkatapos noon ay nakatanggap ulit sila ng tawag mula kay Chris at sinabi nito na nagdadalang tao na pala si Sherry kaya sila nagpakasal. Noong 1998, isinilang ni Sherry ang pangalan nilang anak na si Garrett. At noong 2000 ay nanganak muli si Sherry at pinangalanan nila itong Gavin. Ang kanilang lumalaking pamilya ay tumira sa 2-story home na makikita sa Columbia, Illinois na hindi malayo sa lugar kung saan nakatira ang mga magulang na Chris. Si Sherry ay tumigil sa pagtatrabaho para matutukan ang kanilang mga anak. Habang si Chris naman ay naging personal bodyguard ng sikat na televangelist na si Joyce Meyer. All those things for the wrong reasons. Now that didn't mean I wasn't called, but it did mean that God had to do a work of purification in my life. Ang unang posisyon ni Chris ay parte ng security team pero kalaunan ay napromote siya para maging personal bodyguard ni Meyer. Si Chris ay kumikita ng $100,000 sa isang taon at siya ay madalas ding kasama ng televangelist sa mga tour at speaking engagement ito sa loob at labas ng Estados Unidos. Ang kanyang trabaho ay nagbigay ng komportableng buhay sa kanyang pamilya. At para sa mga taong nakapaligid sa kanila, ang mga Coleman ay maituturing na isang perpektong pamilya. Pero noong May 5, 2009, ang tahimik na lugar na tinitirhan ng mga ito ay nagulat sa balita na sina Sherry, Gavin at Garrett ay pinatay. Ayon sa salaysay ni Chris, alas 5:30 ng madaling araw noong May 5, 2009 ay gumising siya para pumunta ng gym. At para hindi niya maistorbo si Sherry sa pagtulog, ay tinawagan at tinext na lamang niya ito habang papaalis siya sa kanilang driveway. Nang matapos ang kanyang workout, tinawagan at tinext niya muli si Sherry para gisingin ang mga bata at maghanda na para sa eskwelahan. Pero hindi pa rin ito sumasagot.
Sa kanyang pag-aalala ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan at kapitbahay na si Detective Justin Barlow para i-check ang mga ito. Tinawagan din niya ang malapit na police station para magsagawa ng welfare check. Nang siya ay dumating sa kanilang bahay, ang mga otoridad ay binalita sa kanya na ang kanyang mag-iina ay pinatay. Si Officer Donjo na nakaramdam na parang may mali sa sitwasyon ay agad sinabihan ang kanyang mga kasamahan na maaaring si Chris ang may sala sa nangyari. Kaya ipinag-utos niya na wag itong bigyan ng ibang detalye bukod sa namatay ang kanyang pamilya. Ang Major Case Squad ng Greater St. Louis Major Jeff Connor mula sa Granite City Police Department ay alam na magiging malaki ang balita. Kaya agad niyang sinabi sa head ng ibang malapit na police stations na gusto niyang ipadala ng mga ito ang best of the best nilang mga police officers upang tumulong sa investigasyon. Wala pang ilang minuto, halos 100 officers ang dumating sa bahay ng mga Coleman para tumulong sa investigasyon at kontrolin ang dumaraming mga media at reporters. Ayon kay Police Officer Jason Donjon, nang sila ay pumasok sa bahay, agad silang sinalubong ng amoy ng spray paint. Sa dingding at pader ng bahay ay nakasulat ang iba't ibang mga salita na nagsasabi na ang nangyari ay isang parusa kay Chris. Sa kwarto sa second floor ng bahay ay nadiskubre nila ang wala ng buhay na katawan ng 31 taong gulang na si Sherry. Ang katawan nito ay hubad-hubad at ang marka sa kanyang leeg ay sinyalis na ito ay sinakal. Ang panganay naman niyang anak na si Garrett ay nakatagilid sa kanyang kama na tila ito ay natutulog lamang. Ang buong katawan nito ay puno ng pulang spray paint at katulad ni Sherry, ang bata ay sinakal din. Ang katawan naman ng bunsong anak na si Gavin ay nakasubsob sa kanyang kama at ang braso nito ay nakalawid. Katulad ng kanyang kapatid, meron din siyang spray paint sa kanyang katawan at siya ay sinakal din. Habang nangyayari ang inisyal na investigasyon sa loob ng bahay ng mga Coleman, isang mapanuring police officer nakapansin na ang braso ni Chris ay tila merong galos. At nang tanungin niya ito ay sinabi ni Chris na sa kanyang galit ay sinuntok niya ang ambulansya na dumating. Ang luhaan na si Chris at ang kanyang mga magulang ay nasaksihan ang paglabas ng mga katawan ni na Sherry. At wala man lamang sa kanila ang nakaisip na ipaalam sa pamilya nito ang nangyari. Katulad ng isang normal na protocol, dinala ng mga otoridad si Chris sa presinto para sa isang interview. Katulad ng ibang mag-asawa, sinabi ni Chris na silang dalawa ni Sherry ay may problema din. Pero ayon sa kanya ay ginawa niya ang lahat para maayos ito. At itinanggi din niya na may kinalaman siya sa nangyari. Pero ibinahagi niya sa mga otoridad na noong November 2008, nagsimula siyang makatanggap ng mga banta. Sa unang sulat na natanggap niya ay sinabi ng tao na nagbabanta na kailangan niyang kausapin si Joyce Meyer tungkol sa pangangaral nito dahil walang kwenta ang lahat ng mga sinasabi nito. Pero sa halip na pagbantaan ang buhay ni Meyer, sa sulat ay nakalagay na ang buhay niya at ng kanyang pamilya ang mapapahamak kapag hindi ito tumigil sa pangangaral. Mula sa sulat ay nagsimula na rin siyang makatanggap ng mga pagbabanta sa kanyang work at personal email. At upang maprotektahan ang kanyang pamilya, nag-set up si Chris ng security camera sa labas ng kanilang bahay na nakatutok sa kanilang mailbox. Pero hindi nito napigilan ang nananakot sa kanya. Noong April 27, 2009, nakatanggap siya ng huling sulat na nagsasabi na yun na ang huli niyang warning. Habang nangyayari ang interview, nag-request si Chris ng kumot dahil siya ay nilalamig. Pero nang ito ay maibigay ng detective, ang tanging tinakpan at binulutan nito ay ang kanyang kanang braso na may kalmot. Ang mga otoridad ay binanggit kay Chris na base sa CCTV sa labas ng kanilang bahay at security cameras ng kanilang kapitbahay ay wala silang nakitang ibang tao na pumasok at lumabas bukod sa kanya. Itinanggi din ni Chris na siya ay may ibang babae. Pero ang hindi niya alam, habang siya ini-interview ng mga otoridad, ang ibang mga investigador ay alam na pala na may iba pang babae sa kanyang buhay bukod sa kanyang asawa. Kinumpronta ng mga detective si Chris tungkol sa babaeng si Tara Lentz. Pero sinabi niya na walang namamagitan sa kanilang dalawa dahil magkaibigan lamang ang mga ito. Pero ang hindi niya alam,
Ang mga pulis sa Illinois ay kinontak na pala mga otoridad sa St. Petersburg, Florida. Ang mga homicide detectives ay inimbita si Tara para ma-interview at kinumpirma niya na meron nga silang relasyon ni Chris na nagsimula noong November 2008. Inamin ni Tara na silang dalawa ay may relasyon at may plano na silang magpakasal sa susunod na taon. Sa interview ay lumabas din na plano na pala ni Chris na ibigay kay Sherry ang mga divorce papers noong araw na ito ay pinatay. How long have you been in a relationship with Chris? Since late November, early December. Where all you guys been together? Phoenix and Hawaii, Maui. What would you tell his wife when he was gone? He would have just told it that he was working. Pagkalipas ng 6 na oras na interrogation, ginawa ng mga investigador ang lahat para mapaamin si Chris. Pero mariin talaga ang pagtanggi nito. At dahil sa wala silang malakas na ebidensya na magpapatunay na ito nga ang may kinalaman sa nangyari, ay pinakawalan nila ito habang gumugulong ang investigasyon. Noong May 9, ang pamilya ni Chris ay pinamahalaan ng burol nina Sherry, Gavin at Garrett sa Evergreen Cemetery sa Chester, Illinois. Pagkatapos ay dinala nila ito sa bahay ng mga magulang ni Sherry sa Chicago. At ang mga tao ay hindi mapigilan na magtaka dahil hindi dumating o dumalaw sa burol si Chris. Habang pinagluluksaan ang labi ng mag-iina, hindi tumigil ang mga investigador para makakalap ng mga ebidensya na magdidiin kay Chris. Gamit ang search warrant na nilagdaan ng judge, hinalughog nila ang loob at labas ng bahay ng mga Coleman at kinuha nila ang lahat ng gamit na maaaring maging ebidensya. Noong May 19, 2009, ang pamilya ni Chris ay nagulat dahil ang mga otoridad ay kumatok sa kanilang bahay para arestuhin ito. Sa presinto ay kinasuhan siya ng 3 counts of murder. Hindi agad nagsimula ang paglilitis dahil sa dami ng delays. Sa hindi mabilang na interview ng media at mga reporters kay Chris, ay lagi nitong sinasabi na siya ay inosente. Maging ang kanyang mga magulang ay naniniwala din na ang kanilang anak ay hindi magagawa na patayin ang kanyang mag-iina. Noong April 2011, halos 2 taon pagkatapos patayin sina Sherry, Gavin at Garrett, opisyal na nagsimula ang paglilitis. Sa opening statement ng prosekusyon, agad nilang ipininta na si Chris ay mamamatay tao at ang dahilan kung bakit ito pinatay ang kanyang mag-iina ay dahil gusto nitong sumama sa kanyang kirida. Ang mga kaibigan ni Chris ay tumestigo laban sa kanya at ibinahagi ng mga ito na madalas nitong banggitin sa kanila kung gaano niya gustong hiwalayan si Sherry dahil sa hindi nila matapos-tapos na problema sa pera at hindi sila magkasundo. Ilan sa mga kaibigan ni Sherry ay ibinunyag na ito ay nagsimulang magduda na may ibang kinalolokohang babae si Chris noong November 2008. Ang babaeng nabanggit ni Sherry ay ang dati niyang kaklase at malapit niyang kaibigan na si Tara Lentz. Nalaman ng jury na lumapit si Sherry kay Joyce Meyer para sa huling pagtatangka na maisalba ang kanilang pagsasama. Hiniling nito sa televangelist na kausapin si Chris upang mapapayag ito na dumalo sila sa couples counseling. Pero ang ginawa niyang ito ay hindi nagustuhan ni Chris at ito ang naging dahilan ng kanilang away na umabot na sa pisikal na pananakit ni Chris kay Sherry. Bukod sa pamimilit ni Sherry sa counseling, ikinasasama din ang loob ni Chris na kailangan niyang magtrabaho ng 70 oras sa isang linggo para lamang masuportahan ang mga di umanong luho ng kanyang asawa. Ayon sa kanyang mga kaibigan, ito ay malimit na magreklamo na tila kahit sumasahod siya ng $100,000 sa isang taon, ay hindi siya makabili ng bagong sasakyan. Lagi din itong binabanggit na gusto niya mag-file ng divorce pero natatakot siyang matanggal sa trabaho dahil siya ay isang divorcee. Ipinakita ng prosekusyon ang palitan ng mga text messages na nagsasabi na para kay Sherry, ramdam niya na para sa kanyang asawa, sila ay sagabal sa trabaho nito. Pero 3 araw bago ang pagpatay, ang mga kaibigan ni Sherry ay masaya para sa kanya dahil noong dumalo ang mga ito sa church, ang mag-asawa ay tumugon sa altar call invitation ng pastor. Sa harap ng mga tao, sina Chris ay tinanggap ang marriage blessing na para sa kanila ito ay isang indikasyon na ang dalawa ay nagkasundo na ayusin ang kanilang mga problema. Gamit ang mga digital forensic evidences, ipinakita ng prosekusyon na magaling magpaikot si Chris. Habang isa-isa niyang inilalabas ang mga litrato at videos,
ay sinasabi ng prosecutor na kung kayang paikutin ni Chris ang mga tao sa kanilang simbahan ay hindi naman niya hahayaan na maloko din ito ang jury. Pero bago nito maipakita ang mga ebidensya sa jury ay pinigilan siya ng judge. Iniutos nito na sa halip na ipakita ng prosekusyon ang mga malalaswang litrato ni Chris ay ilarawan na lamang niya ito gamit ang mga salita. Huminga muna ng malalim si Prosecutor Watch the Witch at isa-isa niyang inilarawan ang mga litrato. Tulad ng si Chris ay nakahubad at kita ang kanyang ari. Si Chris ay nakaharap sa salamin at kinunan ang kanyang sarili, nakita ang kanyang ari. Si Tara ay hindi nakaharap sa kamera pero ipinapakita niya ang kanyang puwetan at ang kanyang dibdib. Ang prosecutor ay humingi ng tawad sa jury pero ayon sa kanya ay kailangan niyang gawin ito para ipakita kung gaano katindi ang relasyon na namamagitan kina Chris at Tara. Bukod sa mga litrato, ang sunod na ipinakita nila ay ang pribadong video ng dalawa. At sa kahilingan ng judge, ang kalahati ng screen ay naka-blackout dahil sa malaswang tema nito. Sa video ay bahagyang makikita ang nakahubad na si Chris at maririnig na sinabihan nito ng I love you si Tara. At pagkatapos ay kinunan niya ang kanyang sarili na nagsasarili at kalaunan ay pinadala niya ang video sa kanyang kirida. Mula sa iba't ibang mga litrato, mga pribadong videos at maging ang text messages ng dalawa sa isa't isa ay nakitang lahat ng jury. Ang mga ito ay palihim din palang nagpunta sa Hawaii at Arizona. Noong 2009, nadismaya at nagalit si Tara nang matuklasan nito na ang buong pamilya ni Chris ay papunta sa Disneyland. Kaya para siya ay mapasaya, kinansel ni Chris ang plano. At sa halip na pasahin niya ang kanyang mag-ina, mas pinili niyang makasama si Tara sa US Virgin Islands. Si Dr. Michael Baden na isa sa pinakasikat na forensic pathologist ay inaharap ng prosekusyon at sinabi nito na base sa masusi niyang pag-aaral sa mga bangkay nina Sherry, Garrett at Gavin, ang mga ito ay pinatay bandang 3:00 ng madaling araw. Ang computer forensic analyst ay tumayo din sa witness stand at gamit ang IP address, ipinakita nito na ang mga email na may lamang pagbabanta ay nagmula mismo sa sariling laptop ni Chris. Ipinakita din sa jury na may nakitang DNA sa kuko ni Sherry at base sa DNA result, ito ay 100% DNA ni Chris. Ang amo ni Chris na si Joyce Meyer ay tumistigo din at sinabi nito na kung alam niya na si Chris ay may babae pala, ito ay maaaring makaapekto sa trabaho nito bilang kanyang personal bodyguard. I have to ask you, if the defendant were having an affair, if you had known that at the time, and I understand you've testified that you didn't, what effect would that have had on his employment? If he would have been having an adulterous affair while he was still married, then it could have definitely affected his job. Okay. Were there persons over the years that were terminated in situations like that? We had situations where they were, yes. Now, I have to ask you about the distinction here. What if it was a divorce as opposed to an adulterous affair? Each situation is handled totally separately based on the circumstances. We have many people that work for us that have been divorced, and a person is not necessarily, do they lose their job because they get a divorce. It wouldn't have been the divorce so much as the immorality. So, for instance, if a person in your employment, if their spouse filed for divorce against them, and perhaps they had little control over that, you might leave them in your employment? That's a possibility? Certainly. Okay. And on the other end of the spectrum, if a person was having an adulterous affair and then filed for divorce from their spouse to be with that person, then their employment may have been terminated. May have been, yes. Okay. Do you think there was any situations of that in the past where someone was actually terminated under those kind of circumstances? I believe so. Ang isa pang ebidensya ng prosekusyon ay ang bank statement na magpapatunay na ang red spray paint na ginamit sa loob ng bahay ay binili ni Chris 3 buwan bago ang pagpatay. Sa kabuuan, halos 4,400 na dokumento ang ipinakita ng prosekusyon para talagang makumbinsi ang jury na si Chris ang walang awang pumatay sa kanyang sariling pamilya para lamang makasama nito ang kanyang kirida. Sa loob ng 9 na araw na paglilitis, hindi tumayo sa witness stand si Chris alinsunod sa payo ng kanyang abogado.
Ang kanyang kampo ay inilaban na hindi maaaring si Chris ang nagsend ng email mula sa kanyang laptop dahil posibleng isang hacker ang gumamit ng isang remote software para ma-send ang mga emails. Sinagot din ng kampo ni Chris ang issue tungkol sa mga sulat sa pader. Gamit ang ekspertong opinyon ng kanilang handwriting expert, sinabi nito na hindi siya naniniwala na sulat kamay ito ni Chris. Hindi naman ito sinang-ayunan ng handwriting expert ng prosekusyon. At base sa kanyang sariling pagsasiyasat, kahit hindi siya 100% sigurado na si Chris nga ang nagsulat sa pader, sigurado naman siya na sinadyang ibahin ng taong yun ang paraan ng pagsulat ng mga letra. Kinwestiyon din nila ang prosekusyon dahil para sa kanila kahit napatunayan nga ng mga ito na si Chris ang bumili ng spray paint, ay hindi naman nila napatunayan na ito nga ang nagsulat dahil sa test ay wala silang nakitang residue o bahid ng spray paint sa mga kamay nito. Pinagpilitan nila na si Chris ay nasetap lamang at ang totoong salarin ay isang tao na may galit kay Joyce Meyer. Sa closing argument ng kampo ni Chris, si Attorney Stern ay ginawa ang lahat para kumbinsin ng jury na ang mga tinatawag na ebidensya kuno ng mga prosekusyon ay circumstantial lamang. Ibig sabihin, walang konkretong ebidensya ang prosekusyon na talagang magpapatunay na si Chris nga ang gumawa ng krimen. Sinabi niya sa jury na walang na-recover na murder weapon at kahit isang tuldok ng spray paint ay walang nakita sa kamay ni Chris. Sinigurado din niya na sabihin sa mga ito na hindi nga alam ng mga investigador kung nasaan ang laptop ni Chris noong ipinapadala ang emails ng may pagbabanta. Lahat ay circumstantial at walang malakas na ebidensya ang prosekusyon. Yan ang mga huling salita ni Attorney Stern sa kanyang closing argument. Sa closing argument naman ng prosekusyon, inulit ni Prosecutor Ritz ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari hanggang sa araw na namatay sina Sherry, Gavin at Garrett. Gamit ang maikli pero mapangkumbisi niyang boses, inilarawan niya ang maaaring huling sandali ng 3 biktima. Ito ang mismong sinabi ng prosecutor sa harap ng jury. Ang salarin ay isa-isang pumunta sa kwarto ng mga bata. Umupo siya sa kama at pagkatapos ay sinakal niya ang mga ito. Nakita niyo ang kanilang mga litrato. Hindi sila tumayo, hindi sila tumakbo, hindi sila sumigaw. Of course, hindi nila gagawin yun. Bakit? Dahil yun ay kanilang ama. Pagkatapos ng 15 oras na deliberasyon, ang jury ay hinatulang guilty si Chris sa 3 counts of murder. Nang matapos ang paglilitis, isang miyembro ng jury ang nagpa-interview at ibinunyag nito na noong una ay hindi sila magkasundo sa hatol kay Chris. Pero nag-iba ang lahat nang ang isa sa kanila ang nakakita ng litrato ni Chris at Tara. Nang tinignan nila ang likod nito, ay nakita nila na ito ay kinuha pala noong October 21, 2008. Ibig sabihin, ang dalawa ay may relasyon na pala noong October 2008 at hindi ito nagsimula noong November 2008. Para sa jury, kung kayang itago ni Chris ang ganitong kasimpleng detalye mula sa kanila, ay naniniwala sila na kayang-kaya nitong magtago ng mas importanteng detalye tulad ng pagpaplano at pagpatay sa kanyang mag-iina para lamang makasama ang kanyang kirida. Si Chris ay pinatawan ng 3 life sentences at hindi siya mabibigyan ng parol. Noong May 4, 2011, ang pamilya ni Sherry ay nagsampa ng kasong wrongful death civil lawsuit laban kina Chris, Joyce Meyer, ministry ni Joyce at anak nito dahil lumalabas na ibinahagi pala ni Sherry ang mga natatanggap nila mga banta pero walang ginawa ang ministry ni Joyce. Ang kaso ay na-dismiss dahil para sa judge, walang kakayahan ang Joyce Meyer Ministry na mahulaan na may mangyayaring masama sa mag-ina. Pero ang pamilya ni Sherry ay hindi tumigil at nag-appeal ang kanilang kampo. At sa pagkakataon na ito, ang korte ay pumanig sa pamilya ni Sherry dahil para sa judge, ang mga emails at mga sulat na natatanggap ni Sherry ay masyadong malala para ipagwalang bahala ng ministry ni Joyce. Kaya para sa judge, malaki ang kakulangan ni Joyce. Bukod sa mga isinampa nilang kaso, hiniling din ng pamilya ni Sherry na mailipat ang mga labi ng mag-iina sa bayan nito sa Chicago. Nilabanan ito ng pamilya ni Chris pero ang judge ay pumanig sa pamilya ni Sherry
at sinabi nito na ang mamamatay taong tulad ni Chris ay walang karapatan na kontrolin kung saan dapat mailibing ang kanyang mga biktima. Noong December 2012, ang mga labi na Sherry, Gavin at Garrett ay inexhumed at inilipat sa Chicago. Matagal na hindi nagpaunlak ng interview ang mga magulang ni Chris, pero binasag nila kanilang katahimikan noong April 2018. Mula sa simula hanggang sa huli ay naniniwala sila na inosente pa rin ang kanilang anak at para sa kanila, ang pumatay sa mag-iina ni Chris ay ang mga tao o grupo na galit kay Joyce Meyer. Sa interview sa kanya ay sinabi ni Ron na ang pangangalawa ni Chris ay dahil sa hindi ito nakakatanggap ng mga magagandang salita mula sa kanyang asawa na si Sherry. Sinabi niya na kapag ang isang lalaki ay hindi nare-respeto ng kanyang asawa, normal sa isang lalaki na maghanap ng lugar kung saan makakakuha siya ng respeto. Ang ina ni Chris na si Connie ay pumanaw noong June 2020. Sa ulat ni Monroe County Sheriff Dan Kelly, ay inilarawan niya si Chris na isang model prisoner sa ganda ng pag-ugali nito sa kulungan. Marami itong natatanggap na mga sulat na kadalasan ay humihingi ng mga spiritual advice. Si Chris ay naiulat din na isa ng preacher o mangangaral katulad ng kanyang ama. Ang kanilang bahay na matatagpuan sa Columbia Lakes Robert Drive ay narameta ng bangkong Wells Fargo at ito ay nabili ng isang matanda sa auction sa halagang $256,419 noong 2013. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.